Hi guys! Tara, samahan niyo ako sa aking biyahe to Boracay. Ayan, nasa plane na ako. On board na. Alam niyo ba, itong line ng aking inuupuan ay ako lang mag-isa. Kakaunti lang ang pasahero this time. Sa likod ko naman, mayroong isang foreigner at may kasama siyang partner. Sana may partner na kasama. Magandang hapon po sa inyong lahat. Buong puso po namin kayong tinatanggap dito sa Lipat PR at 2P2368 patungong Katiklan, Boracay. Mabuhay! Our pilot in command is Captain Roy Dandy Atong together with First Officer Justin Bumatay. And this is Yan, your senior cabin crew. Our estimated flying time is approximately 15 minutes. We shall now be showing you the safety features of these aircraft that the Havilland Canada Dash 8400 Next Generation. To set up this strap, to loosen tug buckle and pull, to unfasten good type of buckle, pull free and to release. Your life vest is found under your seat on a water landing. Remove sharp objects from your body. Slip vest over your head. Take tape around your waist. Push end to buckle. Pull waist safe to tighten. When outside the aircraft, pull down sharply the two inflation cords at the lower end. If the life vest fails to inflate, blow into mouth tubes. Push pin inwards to release air. Do not inflate your life vest inside the aircraft. The nap will automatically activate when the battery is immersed in water. The emergency exits are clearly marked throughout the cabin.
Grabe no, ang ganda ng ano, lugar. Kahit sobrang layo natin, nasa taas tayo, pero kitang kita mo talaga yung ganda ng dagat tsaka yung bundok. Malayo-layo na tayo sa Cebu. Iwan ko kung anong lugar ito. Kita nyo yun guys. Ano yun? Barko. Siguro yung barko na yan, ano, babiyahe din yan papuntang Boracay. Kasi nga alam ko, meron ng cruise ship ngayon papuntang Boracay galing sa ibang bansa. Ang ganda no. Nasa ibabaw tayo ng ulap. Sobrang ano natin, taas na natin. Yun guys, may barko ulit tayong nakikita kahit sobrang layo natin, pero nakitang kita talaga, oh, kayang kaya talagang ano yun ng cellphone yung barko. Ayun, pag binaba na yung gulong ng eroplano, ibig sabihin yan malapit na tayo sa Boracay. Ang ganda ng dagat mo, sobrang linaw, tsaka blue na blue talaga siya. Nakita mo talaga, sobrang ganda. Maliit lang kasi itong sinakyan namin na Philippine Airlines. Kaya yun, tsaka medyo luma na. Wow, ang ganda ng ano, ng bundok. Greeny na greeny pa talaga yung bundok nila. Minsan kasi may nakikita ako, minsan na nadaanan namin na bundok, ano siya, kalbo na siya. Pero itong sa kanila, oh, ang ganda-ganda pa talaga. Ang ganda. Ladies and gentlemen, Philippine Airlines welcomes you to Katiklan, Boracay. The time now, for your convenience, is 53 minutes past the hour of 3 in the afternoon, and today is 24th of October 2023 on a Tuesday.
Excited na ako, guys. Excited na talaga ako na finally makita ko na ang Boracay. Lagi ko kasi naririnig na yung Boracay. Dati pa, maganda na raw doon. Kaya lang, of course, daw mahal. Excited pa rin ako. Ay, yung mga boat na yun, siguro yun yung mga ginagamit sa Pilipinas. Ma'am, tag-isa po kayo ng seat number, ma'am, sa harap po tayo lang. Landing. Kapag nakita ko talaga yung gulong na nakaland na, para talaga pumupunutan ng puno. Kaya every time talaga na kapag mag-book ako ng ticket, pipiliin ko talaga yung seat na nasa gitna para makita ko yung gulong, kung lilipad na or kung maglaland na. Grabe, hindi talaga basta-basta maging piloto. Saglit lang yung flight namin from Cebu, mga 45 minutes na sa Boracay. So, nakababa na ako ng aeroplano. Welcome to Boracay Airport. So, from airport, again, sumakay kami ng van. May nag-pick up sa amin na travel agency. So, round trip yung binayaran namin. Hatid kami papuntang port. Kung saan doon naman tayo sasakay ng boat para patawid ng island. Ayun, dito kami sa ticketing boat ng port. So, ang maganda guys kapag nagbiyahe kayo patawid through agency, travel agency. Kasi kapag nagbayad kayo, sila na yung kukuha ng tickets. Then, uupo ka na lang at maghintay. So, tapos na kumuha itong in charge ng travel agency. Tapos na siya kumuha ng tickets namin. Kaya, ayun, palabas na rin kami ng port para papunta na sa boat. Maganda kapag through agency kasi tutulungan ka rin nilang magbitbit ng mga gamit mo. Ayun. Kapag naman kumbaga commute ka lang, hindi ka gagamit ng agency, ang kaibahan is mas makakatipid ka naman. Wala type C. Ayun si Pastora Emeros, yun guys, yung Royal Rangers coordinator ng national. Nagkita kami sa airport na kasi yung sinakyan ko pal, tapos sila naman Cebu Pacific. So sabay yung flight namin, nakita naman kami pagbaba na ng aeroplano. Kaya ayun, sabay-sabay na kami patawid ng island and hanggang sa hotel. Feel ko talaga yung fresh ng air dito sa lugar na to. Ang daming mga nakapila ng mga boat. Mamili ka na lang kung saan mo gustong sumakay. Pero ata to sila eh. Kung sino siguro yung nauna nakapila ata to sila. Siguro kung sino yung unang dumating, siya yung unang aalis. Parang ganun siguro. Ay, hawakan mo ko, kuya. Baby shark. Nakakatakot naman. Si Antoy may baby May shark. nauna na si Pastor Imeros. Ikaw may baby shark, Antoy. Parang umuuga-uga kasi itong boat eh. Baby red. Ay,
So, kung ano yung nakalagay na number sa ticket mo, dun ka upo sa number na yun. Ha? Narao? Awa ba? Narao taas? Narao? Nakaalis na kami. Sila ila ha? Murag sa Ilocos, Batanes. Ang distansya lang naman ng ang distansya lang naman ng Katiklan Port to Boracay is mga 10 minutes lang naman. After 10 minutes, ayun, nasa isla ka na, sa island ka na. Ang daming talagang punuan eh. Si Pastora Angie. Say hi! Yan si Pastor Mario. Yung husband niya, ang ating BGMC Director. Pastor Angie, ang ating Christian Education Director. With Pastora Emeros as well, ang ating National Director ng Royal Rangers. So, ayan. After 10 minutes, andito na kami. Ayan. Diyan tayo diyan naman tayo tatawid. Marami pang nakapila. Yung iba palis. So, saktong palis yung iba. Yun din ang pagdating natin. Kasi, naman hindi ganun kalawak yung kanilang port din dito sa mismong Boracay. Parang umikot lang tayo eh. Ayun Ano kaya yun? Kanina pa sa aeroplano ko yung nakikita. Siguro yung source ng kanilang electricity dito. Ang ganda kahit sa Ilocos may ganyan din eh, 'di ba? May nakita na akong mga foreigner nakatupis lang. Boracay na nga talaga ito, guys. Kasi gustong-gusto nila yung nakasakay sila sa boat na lantad yung kanilang katawan. Gusto ata kasi nilang umitim eh. Lakad-lakad na kami, papalabas na naman ng port ng Boracay. Ayun, naiwan na ako ng mga kasama kong mga seniors. Buti pa itong mga seniors na kasama ko, ang bilis maglakad eh. May mga bit-bit pa yan na bag. So again guys, yung travel agency na sumundo sa amin na van from airport ng Katiklan to port ng Katiklan. So pagtawid naman namin ng port ng Boracay, ayun, sinundo din nila kami ng, kumbaga sa kanila, ito yung pinaka-tricycle nila dito. Although, it is good kasi nga electric siya. So makita mo talaga na iniingatan ng government ng Boracay yung kanilang environment dito. So, from Boracay Port, going to hotel na kami. Malapit lang, mga ilang. So, ito, nasa hotel na kami. Yung aming hotel, mahal siya, pero dahil sa madami kami, so medyo nakamura lang. Mas maganda talaga kapag mag-stay ka ng Boracay na as a group, kasi mas makatipid kayo sa
hotel accommodation. Kasi for example, ito, 8,000 per day, 8 kami. So, tig 1K lang kami per day. Dito naman yung venue ng aming Christian Education Summit this year sa La Carmila de Boracay Convention Center. Ang alam ko, madalas tong binabanggit ni Boy Abonda kasi isa ata siya sa endorser na. So we are the Christian educators from different part of the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganito kami kadami na umattend ng Christian Education Summit dito sa Boracay. Itong mga kasama ko sa table, mga retired teachers na yan sila. Kala siguro nila nakarelax na sila, pero hindi pa pala. Kasi hanggang dito sa Boracay ay ayun, nagagamit pa rin ang pagiging creative nila ma'am and sir. Kaya eto, magde-decorate na naman kami ng mga boxes. Sila nga pala yung nakakasama ko sa room. Meron from Luzon, Visayas, and of course me from Mindanao. Hindi lang ako pumunta dito para mag-attend ng event, kundi may na-create din akong memories kasama ang mga bago kong nagiging friends. Thank you nga pala kay Ma'am Adelaide, ang aming National Director ng Christian Education, together with Ma'am Marley. Worth it yung aming pag-attend ng summit kasi may natanggap naman kami na Certificate of Recognition. Ay super blessed talaga ako. Ang saya ko na nakilala ko ang mga dilag na ito from Benguet. Isipin mo kahit sa konting sandali na nakilala at nakakwentuhan ko sila. Pero grabe, amazing talaga kasi feel na feel talaga namin na may purpose talaga si Lord sa mga moment na yun. Every time talaga na makikita ko si Ma'am Adelaide, ang aming National Director ng Christian Education, may mamimiss talaga ako. Ang aking spiritual mother and my mentor, si Pastora Esther Sibuala. I'm glad I get to see Dr. Diane once again. She's our lecturer from Asia Pacific Theological Seminary in Baguio. Unang nakilala ko si Dr. that was many years ago during APTA conference in Cambodia. Dahil uwian na bukas, kaya nakapag-decide naman kaming mamasyal muna kahit saglit. Para kahit paano ay makita naman namin kung ano ba talagang meron dito sa Boracay. Kaya ito, naglakad-lakad muna kami sa
Sa dami-dami na nakita namin, ito lang talaga ang kaya namin bilhin. Ang pinakamurang ice cream. Ayun, kung makita mo naman, parang ang mga tao dito wala namang balak matulog. Kaya ang ginawa namin, ayun, nagpicture na lang kami at hi, at ito na nga, nasa plane na ako. Flight back ko na to Cebu. Sa daming beses ko na sumakay ng plane, never pa nangyari na ang plane ay di nakaranas na walang madadaanan na maraming ulam. Minsan nga, mas makakapal pa kaysa dito eh. Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Please check that your seatbelts are securely fastened. Cabin crew, your safety. I imagine how challenging it is para sa mga pilot. Kasi for me, ang hirap. Lalo na kung kagaya nito na wala ka na nakikita dahil sa kapal ng ulap. And the pilot has either to go through the clouds or fly around the clouds. But sa ganitong sitwasyon, you really have to go through the clouds. Although ang mga pilot, I think, they will be able to see naman if it is a thunderstorm type clouds or not. So, this one, hindi naman siya thunderstorm type clouds. Because if that is the case, I'm sure they are most likely doing their best din naman to remove the plane from the situation. At sisikapin na maging ligtas ang lahat at tagumpay na lalapag sa ating paruroonan. The same thing happens in our lives na minsan. We go through difficult times to the point of too cloudy to see. Yung mga situations na di natin kontrolado, kaya di natin maiiwasan. Just like the pilot, kahit gaano man kalaki ng hamon na ating haharapin sa buhay, isipin mo na they're just a test. And if we stay strong, or eventually rewarded and landed
Ayan guys, kita na natin ang Cebu. Kitang-kita naman natin kung gaano talaga kalawak ang Cebu, no? Makita natin na sa sobrang dami talaga ng mga tao na nakatira dito. Sabi nga, ang Cebu ay merong 2.5 million ang kanyang population. And ito ang pinaka-oldest city and the first capital of the Philippines. And ang pinaka-oldest na school naman sa Cebu ay ang San Carlos University. Tapos ang pinakaunang street or the oldest street is ang Colon. So kung nakapunta na kayo ng Colon, yun ang pinaka-oldest street. And it was built by the Spanish people. So, ang Cebu din, ang tinatawag na the heart of the Philippines, or also known as the Queen City of the South. And ito rin yung second busiest airport of the Philippines. Number 1 is of course ang NAIA Airport in Manila, and ang Mactan is the second busiest airport in the Philippines. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang airport ng Mactan Cebu International Airport? 797 hectare lang naman. Imagine. And nasa Lapu-Lapu City. So, andito na po tayo. Maraming salamat sa inyo and God bless.